Kamusta po mga kababayan? Nagbabalik po si Katambay Manong po dito po sa Tambay mga kababayan. Samahan niyo po yung lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong dalawang tagapagsalita. Yung tagapagsalita po ng palasyo at tagapagsalita po ng House of Representatives, mga kabayan. Ibang klase po ito. Pagdating po sa Vice President, mga tambay, tutok na tutok po ang ating gobyerno. Pakinggan po natin ang dalawang tagapagsalita. Ito po, unahin po natin na si Yusek, mga tambay, na hindi po ito namumulitika sa Vice President. Okay, next question, ang Soberano Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. So nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, natanggal na po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force Gray List na nakapagbigay po ng mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon. At sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang napakaganda pong economic outlook for 2025. So nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahil lang po sa nangyayari sa Senado. So ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin lamang po ang konstitusyon at ang rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. On the other, Matindi mga tambay, di ba? Parang ang nagpapatakbo po ng bansa at negosyo ay ang Vice President. At parang ang Vice President po ang may problema po sa paghina po ng negosyo at ekonomiya ng bansa. Ibang klase. Hindi po ba lahat na po ng pag-aari ng gobyerno natin ay pag-aari na po ng oligarkiya ang malalaki pong negosyo sa ating bansa? Di po ba? Nasa kanila na. At tingnan po natin at pakinggan naman po natin yung isang tagapagsalita naman po ng Kamara. Tingnan po natin kung ano naman po issue niya. Ibang klase. To see is to believe. Kaya may hamon ang Kamara sa paratang ni VP Sara na pera ang kapalit ng pirma sa impeachment, maglabas ka ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Billy Vegas ng Abante Radio. Bumuelta ang tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante sa pasaring ni Vice President Sara Duterte na hindi binasa at sinuhula ng mga kongresistang pumirma sa inihanging impeachment complaint laban sa kanya. Iginiit ni Abante na alam ng mga kongresista ang mandato at trabaho na kailangan nilang gawin at gampanan. Naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Hinamon din ni Abante ang bise na maglabas ng ebidensya. Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon. May mensahe rin siya sa mga senator judge. Kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa pagtanggap at pakikinig ng ebidensya. Pag natuloy ang... Grabe na mga tambay. Mismo kapwa mga congressman na nagpatotoo, hindi naman ang Vice President. Di ba? Mismo nga nasa alyansa pa. Campaign manager pa nagpatotoo. Di ba? Si Congressman Toby Chongco.
Tiongco yata, di ba? Siya pa nagsabi ng bawat pirma ay may katumbas. Kung hindi ka pipirma, ay hindi marirelease ang 100 plus million budget sa iyong distrito. Hindi po ba? At totoo rin po ba sinasabi ni Yusek na gumaganda po ang ekonomiya ng bansa? Totoo po ba, mga kabayan? Pakinggan po natin ang balita. Balita na rin po, dahil maganda po ekonomiya Tingnan natin po ang balita. Mapaganda raw, fake news daw po ang Vice President. Samantala, umabot na sa 16.68 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Marso, batay sa ulat ng Bureau of Treasury. Nadagdagan ito ng 0.31% mula sa naging utang ng bansa sa naunang buwan. Ayon sa Bureau of Treasury, sa kabila ng trilyong pisong utang, nananatili naman itong manageable. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, nasa halos 40 billion pesos ang nadagdag sa kabuang utang ng Pilipinas. Mga tambay, maganda kasi ekonomiya, kaya nga po tayo utang na utang. Di po ba? Utang tayo ng utang Kasi maraming pumapasok po kasi na investor sa ating bansa. Hindi po ba mga kabayan? Tapos, ito naman po yung pinagmalaki naman po nila. Yung pinagmamalaki po, mga tambay. Yung negosyo. Mga tambay, ito po. Pakinggan po natin itong sinasabi po ng yung ekonomiya daw po dahil sa kay BP Sara. Ito naman po, hindi nauutang daw po ang bansa. Hindi nauutang mga tambay dahil sa negosyo po na pinasok natin. Ito. Well, ano ang naging mensahe ng Pangulo matapos niyang lagdaan itong bagong batas para sa Maharlika Investment Fund? Yes, Ella, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magagamit sa tama ang seed money na mailalagay sa Maharlika Investment Fund. Ngayong umaga, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund at tatawagin na ngayong Republic Act No. 11954 or an act establishing the Maharlika Investment Fund, providing for the management, investment, and used for the proceeds of the fund and for other purposes. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang MIF Act upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Through the fund, we will leverage on a small fraction of the considerable but underutilized investable funds of government. Ayon sa Pangulo, pangangasiwaan ito ng mga professional o competent na individual upang maiiwas sa politika ang Sovereign Wealth Fund. Inevitably, if you put me or the Secretary of Finance or in a decision-making loop, those decisions will be colored by political considerations. And that must not be the case. Paliwanag pa ni PBBM dahil sa MIF Act, hindi kinakailangan mangutang pa ang Pilipinas para lamang sa mga ipapatupad na mga programa o proyekto ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Kongreso sa pagpapasa sa batas na ito. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nakita nyo po dahil po sa Maharlika Investment Fund, hindi po kinakailangan mangutang po ang bansa. Pero po, baon po tayo sa utang, mga tambay. Sino po ba ang mga sinungaling, mga tambay? Sino po ba totoo? Si Atty. Claire o yung mismong binabalita po ng media pagdating po sa ating ekonomiya, sa ating utang, mga kabayan, at ano pa po ba ang mga ginagawa po nila, mga tambay? Ito pa po. Lumolobo ang utang, yung investment po natin na sinasabing makakatulong at hindi na tayo mangungutang at magagamit na po natin ang Maharlika Investment Fund sa mga proyekto po ng gobyerno. Mga kabayan, totoo po ba ito? Ano po ba nangyari, mga tambay? Ano po nangyari sa ating bansa, mga kabayan? Totoo po ba lahat ng sinasabi ni Atty. Claire, mga tambay? Ito pa po. Kung talagang gumaganda ekonomiya natin, bakit po ipipribado po lahat ang asset po natin, katulad po na airport? Ito po, na-i-vlog na po natin. Ulitin po natin ulit. Ginagawa. Plano isa pribado ng pamahalaan. Ang nasa 10 Ito po, ulitin po natin. plano isa pribado ng pamahalaan. Ang nasa 10 paliparan sa bansa, ayon sa Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang proyekto ay inaasahan sa susunod na 3 taon o inaasahang matatapos sa taong 2028. Dagdag pa ng kalihim, ang plano ito ay sa pamamagitan ng public-private partnership
kung saan masasakop ang ilang paliparan sa kilalang tourist destinations sa bansa. Kabilang ang Iloilo, Davao, Siargao, Lawag, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod, Silay, General Santos at Puerto Princesa. Nakita niyo po, lahat po ng airport na mga tourist destination po ay plano na po nilang ipribado, mga tambay. Mga kabay. Sino po ang mag-ahari na? Mga oligarko. Pribado eh. Pero po, nagre-reklamo po ang Makati Business Club, mga tambay. Pero halos sila na po, ang mga oligarko na po ang may control ng ekonomiya po ng ating bansa. Lahat po ng malalaking negosyo sa ating bansa ay kanila na. Yan, pati po airport. Nung nakaraan po, di ba? Yan sinasabi nga po natin, yung Ninoy. Di ba? Halos sa yung operation po diyan ay kanino na po? Sa oligarko. Ito po, 10 Puro magagandang airport po ito, mga tourist spot na pakikinabangan po ito. Kikita po ito ng malalaki. Pero ipipribado. Kasi nga po, ganyan po katindi ang ekonomiya sa ating bansa. Puro oligarko po. Tapos, hindi raw po at gumaganda raw po ekonomiya natin. Hindi na tayo uutang dahil nga po yung kikitain ng Maharlika Investment Fund ay yun na po ay sasapat na sa mga proyekto po ng gobyerno. Nagkatotoo po ba yung Maharlika Investment Fund? Nasaan na po yun? 3 taon na po. Kamusta na po yun, mga kabayan? Meron pa po ba yun? Meron pa po ba tayong balita ron sa ipinagmamalaki po ng Kongreso, Senado at ng Pangulo? Yung investment na yan? Sige nga. At ang lumolobo po ang utang natin. Buwan-buwan, lumolobo ang utang natin. Pagpasok ng 2025, yung hanggang Marso, grabe po ang inilobo ng utang natin. Ngayon, sa susunod na balita po yan, gaano naman po kaya kalaki ang ilolobo pa ng utang natin. Pero pagdating po sa USEC, mga babayan, napakaganda po ng bansa. Napakaganda ng ekonomiya ng bansa, mga kababayan, sa panunungkulan po ng Pangulong Marcos. Ang tangi pong sinasabi, lagi pong fake news. Fake news ang Vice President. Hindi totoo lahat ng sinasabi ng Vice President na ang Vice President ay hindi naman bobo at tanga at hindi rin po siya gaga o gago ang Vice President. Meron po siyang figure. Vice Presidente siya. Marami siyang alam, lalo sa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi po ba? Sino po ba nagmumukhang tanga ngayon, mga kabayan? Ito pong mga tagapagsalita ng Senado at tagapagsalita ng Kongreso. Ito pong si Abante at si Castro na sinasabing pinsan ni Claire Castro. Si Claire Castro ay pinsan ni Castro, ni Franz Castro na convicted ng child abuse, mga kabayan. Ito pong dalawang tagapagsalita na ito. Yung sinasabi nga po, garbage in, garbage out. Mga basura ang pumapasok daw sa bibig at basura din ang ilalabas sa mga bibig, mga tambay. Ibang klase. At yung sinasabi po ng tagapagsalita ng Kongreso na wala pong involved na suhulan ang pumirma sa impeachment, sino po maniniwala dito kay Abante? Dito po sa tagapagsalita na kay Princess Abante. Napakarami na po nagpatotoo. Ang nagpatotoo po ay kapwa po nila congressman. Kapwa nila mga buhaya di umano ang nagpatotoo niyan. Hindi naman ang Vice President. Mismo, mga congressman na nagpatotoo na talagang pag hindi ka pumirma, ipit na ipit, mga kabayan. Lalong-lalong hindi ka mabibigyan ng pinagmamalaki nila na ayuda di umano. Di po ba? Kaya matindi po ito. Mga sanay na sanay po yata talagang magsinungaling itong mga inappoint na tagapagsalita. Lalong-lalo po yata itong nasa Malacanang. At naglagay pa ng isang matindi pa rin sa Kongreso itong kanila pong mga tagapagsalita. Ibang-iba, no? Sanay na sanay pong baluktutin yung mali na itatama. Yung bulok, napapabango pa nila. Yung bulok na bulok ay talagang napapabango pa nila. Gamit po yata ang media. Pati po ngayon, no? Ang Makati Business Club. Paano nga? Hindi nila magugustuhan ng isang Duterte. Di po ba? Kung ang Duterte po ba nakaupong Pangulo, sa tingin nyo, mabibili nila, makokontrol nila ang negosyo ng bansa, lalong-lalo ang pinagkukunang mga asset ng bansa? Sige nga, matalino ang Duterte. Ang Duterte, unang-una, magbayad ka muna ng tamang buwis. At lahat kailangan magbuwis. Ngayon po ba, nangyayari po ba yon?
Hindi po ba? Parang hindi natin nakikita. Di po ba? Dahil puro utang tayo eh. At ang mga asset natin, nawawala. Nabibili ng mga negosyante, mga oligarko. Baka kasama na yan, mga Makati Business Club na yan. At sila na ang may-ari ng Pilipinas. Kaya nga po, sabi nga ng ating mga kababayan, pag wala nang ibinebenta ang mga nakaupo na katulad ng ganitong gobyerno, baka dumating ang panahon, pati ang Malacanang, Senado at Kongreso ay maibenta na rin po sa mga oligarko. Gagawin na rin po nilang private dahil sanay naman po sila ibenta ang Pilipinas. Unti-unti na nilang binebenta ang pinakamalalaking pinagkukunan natin ng pera. Kaya nga po bagsak po tayo dahil yung pinagkukunan po natin ng deficit, yung pinagkukunan po natin ng pera, nawawala. Dahil yan po yung malalaking pinagkukunan ng pera para magamit po natin sa pondo natin taon-taon. Di po ba yung kinikita? Bibigay mo sa mga oligarko. Di ano mangyayari? Kakapusin ka ng pondo. Kukulangin ka na ng pondo dahil nawawala na yung mga asset mo. Ano po mangyayari? Mangungutang tayo ng mangungutang dahil kulang na ang ipinopondo natin at kulang na rin yung pumapasok na pera sa atin taon-taon dahil nakukurap pa. Di umano. Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Talagang pinagkakaisahan po talaga ang mga Duterte dahil nga po magaling na leader. At syempre po, pagka ikaw ay magaling na leader, yung mga korap, yung mga may pagnanasa sa ating gobyerno, hindi nila magugustuhan ang matinong leader. Kasi una-una, sila ang maapektuhan. Lalo-lalo kung sila'y sugapa sa pera. Di po ba? At yung mga korap na mga politiko, hindi nila magugustuhan ng mga Duterte kasi hindi sila makakapag-korap. Di po ba? Hindi katulad nito administrasyon nito, unlimited. Lahat sila di umano ay pwede magnakaw at kakampihan ka pa. Hindi kaya? Nakita niyo po? Yung mga pumuputok na malalaking issue, na pag-uusapan pa ba nila, lalong-lalo po sa Kongreso at sa Senado, yung 241 billion, doon po sa ginawa nila sa GAA, wala pa lang nire-release na final decision ng Korte Suprema dahil napakabilis nilang umaksyon. Di po ba? Nakita niyo po ba? Pinag-usapan po ba? Papasok na po ang 2026 national budget. Nasaan na ang mga desisyon? Wala. Pinagtatakpan po nila ng issue ng impeachment. Issue ng pagpapabagsak sa mga Duterte. Lahat ng issue ng korupsyon nila, kailangan baguhin at takpan ng issue gamit na gamit po ang Duterte. Di po ba? Pero sa kabila, natutuklasan natin, grabe na po ang nangyayari sa ating bansa. Grabe na po ang ginagawa nila. Binabaon tayo ng binabaon sa utang at inuubos nila di umano ang ating mga ari-arian na kapaki-pakinabang. Hindi po ba? Tapos ngayon, dadaling ka lang nila sa Duterte para sabihin yung pinaggagawa nilang masama sa atin ay mapabuti at ang masama ang Duterte. Ganyan po kasama ngayon ang gobyerno yata natin. Grabe po. Sanay na sanay pong magsinungaling at sanay na sanay pong mambudol. Siyempre, at sanay na sanay at walang katakot-takot magnakaw sa gobyerno. Mga kabayan, sanay na po. Talagang mga professional. Puro professional na po ang nanunungkulan po sa ating bansa. Mga professional magnakaw yata, mga kabayan. Mga professional, mga magnanakaw yata. At mga professional yatang mga magsinungaling. Grabe, puro kasinungalingan, mga kababayan. Kaya kampi-kampi kasama media. Yan ang una nagpapasama dyan yung balita, lalong-lalo po kung mali. At syempre po, yung may kinakampihan at may kinikilingan ng media, mga kababayan. Yan po. Sino po ang paniniwalaan natin, mga kababayan? Sila na mismong balita na nagsasabi kung ano nangyayari sa ating bansa, sa ating ekonomiya, sa ating utang, at yung mga pinagmamalaki nilang mga negosyo, investment. Ano na po nangyari? 3 taon na, mga kababayan. Tinangay na rin po ng baha sa kanang hangin. Yung pinagmamalaki na hindi na tayo utang at yung investment ng Maharlika Investment Fund ay magagamit na po natin sa napakaraming proyekto ng bansa. Ano po nangyari? Nga. Basta, lahat ng gagawin natin at sumablay at pumalpak at sa atin napunta ang pera ng bayan, itutwist lang natin sa Duterte. Maniniwala na mga tao. Maniniwala ng taong bayan. Basta nagsalita tayo. Basta nagsalita
ang tagapagsalita ng palasyo at nagsalita rin ang tagapagsalita ng Kongreso, maniniwala ng taong bayan na malinis na gobyerno ang binagoong Pilipinas. Ang tanging masama at ang tanging kurap at ang tanging mga politiko na tiwali ay mga Duterte lamang. Ganyan po sila, matindi po sila mag-twist ng issue at manira ng politiko. Lalong-lalo po kung sila po ay bangag at lasing sa kapangyarihan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan. Ganon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po mga kabayan, sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod, shoutout po. Maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo po mga biyaya na pinagkakaloob. Thank you po. Ingatan nawa po mga kabayan. At syempre po yung wag po natin kalimutan na wag po natin isama o lagi po natin isasama, wag po natin kalimutan mga tambay na hindi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin ang pag-iingat po sa pamilya Duterte, lalong-lalo po sa Vice President at lalong-lalo rin po sa dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Sama po natin sa ating mga dasal. At syempre po, paalam po muna mga tambay. Ingat-ingat po kayo. Sa muli po, paalam po. Bye-bye.